Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, balita mo kami, Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito? Yes, good morning din sa inyo dyan, Percel, good morning Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Hindi pa rin po nakakalabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Emong na kanina nga pong alas 4 ng madaling araw ay namataan sa layong 420 kilometers east ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso naman na aabot ng 90 kilometers per hour. Inaasahang kikilos pahilaga sa bilis na 19 kilometers per hour. Dahil po dito, ang buong Luzon po ay makakaranas ng maulap na kalangitan na magdudulot ng moderate to heavy rain showers or thunderstorms na maaari pong magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala dito naman po sa Visayas at maging dito po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at maging sa Caraga, makakaranas naman po ng light to moderate rains or thunderstorms. At dito naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, makakaranas naman po ng bahagyang maulap na kalangitan na meron lamang mga pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, meron tayong inaasahang 2 to 3 tropical cyclone ngayong buwan ng Hunyo. So ibig sabihin po ay meron pang posibleng isa pang sumunod dito kay Bagyong Emong. Nabanggit rin po niya na mas marami talaga ang mga bagyong mararanasan natin sa second half of the year 2013. So mas maulan po talaga ang mga susunod pa nating mga buwan mula po yan ngayong June hanggang sa August. Samantala, ito naman po, naiulat naman po kahapon ang pagkakaroon ng water spout na naranasan po sa Cebu sa Barangay Tungkil at Kalahuan kahapon po yan, June 18, 2013. Ayon po kay weather forecaster Chris Perez, ito pong water spout na ito ay maaari po na water tornado o buhawi na nabubuo po sa ibabaw ng tubig at maaari pong makaapekto sa coastal areas. Normal lang naman daw po ang pagkakaroon nito sa ating bansa, lalo na po ngayon na napapadalas na ang mga thunderstorms na isa rin pong factor para mabuo ang isang tornado o buhawi. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Yan naman po ay mamaya sa Good Morning Boss. Kasi sa balitaan, ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo, Percelin. Maraming salamat, Amor La Rosa, live mula sa Pag-asa DOST para sa ating silip panahon.